R15155 mga kaboyti. So ayan, babaklas tayo ng bearings at tangke niya para mahugot natin ang throttle body at ang kanyang fuel injector. Nililisan natin yun mga kaboyti dahil matagal na daw na hindi nagagamit ng customer ang kanyang motor sa kadahilan ng pumapalya habang ay tumatakbo. Ayan, babaklas na nga natin yan. Sobrang dumi ng kanyang motor dahil sa na-stuck ng mahabang panahon. So ayan nga, papalitan din natin siya ng air filter. Tapos natin tanggalin yung air filter, tanggalin na din natin yung kanyang airbox para mahugot natin ang kanyang throttle body at fuel injector. So mag-i-intro muna tayo mga kaboyti. Follow nyo naman ang aking Facebook at ang aking YouTube channel. Ayan, tanggalan natin ang kanyang throttle body. Sobrang dumi mga kaboyti. Lilinisan natin yan mamaya gamit ng Yamaha parts cleaner. Ayan, kanyang intake manifold. Dumi na din. Ito naman ang kanyang injector, fuel injector. Isasalpak natin yan mamaya dun sa FI machine para malinisan natin. Ayan, sobrang dumi. Halatang hindi nagamit ng matagal. Kaya bago natin linisan ang ating throttle body, tanggalin muna natin yung mga sensor na yan para hindi masira. Kasi once na nabugahan yan ng lilinis nyo, baka masira yan mga kaboyti. Kaya gawin na lang natin yung safe na paraan. So ayan nga, dito naman yung injector nya. Bubuksan natin yan para ma-check natin dun sa mismong injector nya kung may nakabara dun sa may kanyang parang filter o screen. Kaya yan, tinatanggal natin yung clip para paghiwalay natin yung paglalagyan ng hose at saka yung injector nya. Yan, hilahin nyo lang yan, hugutin, hawak dun, hawak dyan, hawak kung saan, hugutin mo na boyti, hugutin pa ng iba. Anong klaseng kamay yan mga boyti. Ayan, sobrang solid. So ayan nga, ipapakita ko sa inyo. Medyo may konting dumi, kaya siguro hindi nagtutuloy-tuloy ang andar niya dahil sa dumi na to na nakabara sa kanyang injector. Ito, susukitin natin yan. Huwag nyo lang masyadong ibaon yung pang sungkit nyo, baka dumire-diretso, masira ang injector nyo, baka gumastos pa ang may kanya mga kaboyti. Ayan, bubugan lang natin mamaya ng kanyan hangin. So sa puntong ito mga kaboyti, sasalpak na natin siya sa FI machine para matest kung sakto ang buga ng injector. Lagay natin dun sa may pressure hose at isalpak natin sa may kanyang socket. Pagkatapos natin ilagay yung fuel hose dun sa may injector, yan, on naman natin tong pressure nya para malaman natin kung sakto yung o tama yung buga ng injector nya mga boyti. Ayan, close lang natin yan para malaman natin kung tama ba yung pagbuga ng injector. Ayan, start lang natin. Ayan, normal nga kasi natanggal natin yung dumi kanina. Hindi yun mailalabas ng FI machine kapag di natin yung binuksan mga kaboyti. Ayan, tama lang yung kanyang gauge. Off na rin natin to. Ayan, bago mo hugutin yung hose doon, off mo muna yung pressure para hindi tamaan ng iyong muka. Mahal-mahal pa naman ng liquid na yan. And then start para mag air bleeding siya. Pagkatapos nating matanggal yung air bleeding niya mga kaboyti, ki-cleaning na din natin yung injector nya. Final cleaning nya. Ito, gagamit tayo ng injector cleaner. Ayan, sasalpak natin dito sa gilid. Wala na yung fuel loss dyan mga kaboyti, o yung sa may air bleeding nya. Salpakan natin siya mamaya ng injector cleaner. Kaya yan. At pagtapos naman natin dyan sa FI cleaning, sasalpak na din natin mamaya yung throttle body. Bago yun,
papakita ko sa inyo yung fuel filter na natanggal natin sa kanyang tangke at pinalitan na rin natin. So, tapos na natin linisan, naisalpak na natin throttle body. Yan na, tapos na tayo sa ating R15.